Ako po si Larry Damian. Malugod na buhabati sa lahat. Magandang hapon. You're most welcome po para sa bahaging ito sa natatanging kwento ng pag-ibig ng isa sa mga masugid nating taga-subaybay. Ramdam ko na nasasabik na kayo, kaya't narito, nais kong ating tunghayan at pakinggan po ninyo sa kabuuan ang kasaysayang padala sa atin ni Mariel Palladio ng Caloocan City. Dear Kuya Larry, pangarap ko noon na makapagbarko dahil sabi nila malaki ang kita, malaki ang sweldo sa pagtatrabaho sa barko. Gusto ko ring maging flight attendant gaya ng tiyahin ko na nasa London na ngayon at maayos na ang pamumuhay. Ang dami-dami kong pangarap sa buhay, Kuya. Pero bigo akong matupad iyon dahil sa paghihika ko sa buhay. Sa hirap ng buhay na naranasan namin. High school lamang po, Kuya, ang tinapos ko. Kaya tinanggap ko na sa sarili ko na kailanman ay hindi ako makapagtatrabaho sa barko o makakasakay sa eroplano. Ako po si Mariel, 32 years old, tubong Legazpi City, Albay, pero kasalukuyang naninirahan sa Caloocan City. Simple lang ang buhay namin sa probinsya. Naglalako ng kakanin si Mama tuwing umaga, habang pedicab driver naman si Papa. Kahit dalawa pa silang naghahanap buhay para sa aming 5 magkakapatid, ay kitang-kita ko, damang-dama ko ang hirap pa rin. Hirap pa rin kami sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaunti lang kasi ang kinikita ni Mama sa pagtitinda habang nakikiboundary lang naman si Papa sa may-ari ng pedicab. Dahil sa hirap ng buhay, bata pa lang ako ay nangarap na talaga akong makatapos ng pag-aaral. Nang sa ganon ay makatulong naman ako kina Mama at Papa. Pero sa kasamaang palad, high school lang ang naabot ko. Pero hindi ito naging hadlang para tumulong ako sa pangangailangan ng buong pamilya. Kaya namasukan ako bilang taga-silbi at taga-hugas sa kantin sa isang private university. Hindi ko talaga maiwasang mainggit, Kuya. Lalo na doon sa mga estudyante ng HRM o Tourism Management, gusto ko rin sanang kumuha ng ganoong kurso. Pero hindi namin kaya. 3 taon akong nagtrabaho sa kantin. Bukod sa tagahugas ng pinggan, tagasilbi ng pagkain, ay tumutulong din ako sa pamamalengke at pagluluto. Mababait naman ang mga kasama ko sa kantin. Tinuruan nila ako kung paano ihanda at lutuin ang iba't ibang putahe, hanggang sa dumating ang araw na isa na ako sa mga tumutulong sa pagluluto. Isang araw ay may nakita akong nakapaskil. May nakapaskil ng hiring sa university na pinapasukan ko. Tila naghahanap sila ng mga kukumpleto sa crew ng isang barko. Kabilang sa mga kailangan nila ay ang assistant cook. Abay, kahit na alam kong wala akong binatbat kumpara sa ibang mga may tinapos, ay nilakasan ko pa rin ang loob ko at sumubok akong mag-apply. Sa awa naman ng Diyos ay maswerteng natanggap ako, Kuya. Hindi nga ako makapaniwala noong una. Akala ko ay namamalik mata lang ako nang makita kong kabilang ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa.
Bay, siyempre, ano naman ang magiging reaksyon ninyo noon? Walang pagsidlan ang kaligayahan ko. Sa wakas, kuya, alam kong matutupad ko na ang pangarap ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Ang saya-saya ng damdamin ko, kuya. Kaya inasikaso ko lahat ng dokumento at lahat ng kailangan para agad makasampa sa barko. Pero heto, sa kasamang palad, naging mabigat ang trabaho ko sa loob ng barko. Hindi ako naging assistant cook, kundi ako po ay naging isang waitress. Pero magkagayon man, tinanggap ko ng buong buo ang trabahong ipinagkatiwala o ibinigay sa akin. Sabi ko sa sarili ko, kahit ano pa ang trabaho ko, ang mas mahalaga, nasa barko na ako, kuya. Ang mahalaga, mayroon akong pagkukunan ng perang ipadadala sa pamilya ko. Hindi naging madali ang mga unang buwan ng pagtatrabaho ko sa barko. Naranasan kong maliitin o maliit-maliitin ng mga taong nakakasalumuha ko sa aming trabaho sa barko. Nahirapan din ako dahil hindi ako sanay na mahiwalay sa aking pamilya. Pero napawi ang pagkamis ko sa pamilya ko nang mapalapit ako kay Edgar. Isang bellboy si Edgar at magkasabay lang kami nang matanggap sa barko. Kaya kami ang naging malapit sa isa't isa. Si Edgar ang laging tumutulong sa akin sa tuwing nahihirapan ako sa trabaho. Siya rin ang lagi kong kasakasama at kakwentuhan tuwing may libreng pagkakataon. Kaya sa tuwing nag-iisa kapag ako ay natutulog, naiisip ko at naitatanong ko sa aking sarili, Si Edgar na kaya ang aking magiging kapalaran. Atin na ipagpatuloy ang kasaysayang padala sa atin ni Mariel ng Caloocan. Kuya, napahawi ang labis na pagkamis ko sa aking pamilya nang mapalapit ako kay Edgar. Si Edgar ay isang bellboy at magkasabay lang kami nang matangkap sa barko. Kaya kami ang naging malapit sa isa't isa. Si Edgar ang naging tumutulong sa akin sa tuwing nahihirapan ako sa trabaho. Siya rin ang lagi kong kasama at kakwentuhan tuwing libreng oras. Parehas kaming breadwinner ng pamilya kaya naiintindihan namin ang isa't isa. Kaya ko ay pinapaaral din niya ang kanyang mga kapatid at sinusuportahang magulang. Masayang kasama si Edgar, kuya. Kaya hindi imposibleng sa maikling panahon na nagkakilala kaming dalawa ay talagang napalapit ako sa kanya. At sa paglipas ng mga buwan, mas lalo kaming naging close ni Edgar sa isa't isa. Nakita ko kung gaano siya karesponsabling anak at mapagmahal na kuya sa lahat ng kanyang mga kapatid. Kaya hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko kay Edgar. Pero kahit na gusto ko si Edgar ay pinili ko itong ilihim dahil nahihiya ako sa magiging reaksyon niya. Nangangamba ako, kuya. Natatakot akong baka hindi kami pareho ng nararamdaman. Pero laking gulat ko. Nang isang araw ay nagtapat din sa akin si Edgar ng kanyang tunay na nararamdaman. Nagulat ako. Kuya, na may gusto rin pala sa akin si Edgar. Napakasaya ko noon dahil hindi ko akalaing magkakagusto rin sa akin ang kauna-unahang lalaking nagpatibok ng puso ko. Naligaw sa akin si Edgar.
Matapos ang 2 buwan, ay sinagot ko na rin siya. Naging maligaya, naging masaya ang relasyon naming dalawa. Naikukwento ko na rin siya kina mama at papa sa tuwing tumatawag ako sa kanila. Umabot ng 1 taon ang aming relasyon. Kahit bago pa lang ang aming relasyon ay masasabi kong nakikita ko na kay Edgar, nakikita ko na siya bilang makakasama at makakatuwang ko habang buhay. Kaya't nang dumaong ang aming barko at binigyan kami ng pagkakataon para makapagbakasyon, ay isinama ko si Edgar sa aming lugar para personal ay ipakilala sa aking pamilya. Dinala rin ako ni Edgar sa kanila sa Tarlac at ipinakilala rin ako mismo sa kanyang pamilya. Mula noon ay naging magkatuwang na kami ni Edgar. Tinutulungan namin ang isa't isa na itaguyod ang kanya-kanya naming pamilya. Hanggang sa makalipas ang 5 taon, ay nagpasya na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. At sa ngayon, Kuya, may 5 taon na kaming kasal ni Edgar at may isa ng anak. Nakapagtayo na rin kami ng maliit na sari-sari store at karinderya dito sa tinitirhan namin sa Caloocan. Kapag may pagkakataon ay umuuwi kaming dalawa o ang buong pamilya sa Bicol at Tarlac para dalawin ang kanya-kanya naming pamilya. Kuya, masayang masaya ako. Sa takbo ng relasyon naming dalawa ni Edgar, kahit pa nga may mga mabibigat na problemang dumarating ay hindi namin alintana. Hindi namin hinahayaang makasira ang anumang problema sa relasyon naming mag-asawa. Kuya, maraming salamat sa pagpili mo sa aking liham. At naway lumawig pa o lumawak pa ang inyong palatuntunan sa radyo. Congratulations po sa pagiging number 2 sa survey ng DWWW 774, your music or your ultimate music radio. Para po sa amin, kayo ang number 1 sa aming mga puso. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Mariel ng Caloocan City. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may special ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunan ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ito po ninyo. Naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.